The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay, maraming salamat sa ating Amang Hari at patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan sa mundong ito. Dahil dito'y bigay natin ang nararapat na pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng patuloy na pagsubaybay at pakikinig upang alamin ang banal na kalooban ng Diyos sa atin bilang mga kanyang nilikha, at ito po'y pawang nasusulat sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang iyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay kapiling po natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ngayon po ay ating pag-uusapan at tatalakayin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos patungkol po sa kanyang sangbahayan o sa kanyang pamilya. Ang paksa ay tatalakay po tungkol sa ang sambahayan ng Diyos. Opo, tama ang inyong narinig. Kung paanong tayo na mga tao ay mayroong kinabibilangang sambahayan o pamilya, sa Biblia ay mayroon din na itinuturo ang banal na kasulatan tungkol po sa sambahayan ng Diyos o pamilya ng Diyos. Gaano ba kahalaga na ang isang tao ay maging kabahagi ng sangbahayan ng Diyos? At kung makita natin ang kahalagahan ng pagiging kabahagi sa sambahayan ng Diyos, ay makita rin naman natin at sa ating puso ay malikha ang isang pagnanasa na alamin pa paano nga ba ang bawat tao ay magiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos. Diyan po iikot ang atin pong talakayan para po sa araw na ito. Uulitin ko po ang paksa. Ang sangbahayan ng Diyos o sa ibang lengguwahe ay the household of God or the God's family. Kapatid na Neraya, mayroon bang pagtuturo ang banal na kasulatan tungkol sa pamilya o sambahayan ng Diyos? Mayroon po, at si Apostol Pablo po ang isa sa naging kasangkapan para po isulat at ituro ang katotohanan ito. At ang batayang talata ay mababasa po natin sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 21, sa salin po ng Bibliang Tagalog Popular Version. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sangbahayan ng Diyos. Sa talata pong binasa at atin pong narinig ay maunawa natin, una, ang sumulat o nagsasalita sa talatang ito na kasangkapang nagtuturo tungkol sa sambahayan ng Diyos ay si Apostol Pablo. Ayon sa kanyang sabi, tayo anya ay may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya napakalinaw po na ang talatang ito ay siyang batayan na meron talagang itinuturo o ipinapakilala ang Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo na sambahayan ng Diyos o household of God or God's family. At itong sambahayan ng Diyos ay sinabi niyang dito ay mayroong isang dakilang saserdote na siyang namamahala. At kung aalamin natin kung sino ito, walang ibang tinutukoy po. Kung itataas natin yung mga pagbasa sa mga talatang ito ay
maunawa nating ang dakilang saserdote na namumuno o namamahala sa sambahayan ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Malinaw po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay, alinsunod sa batayang talata, katotohanang mayroon pong pagtuturo ang Biblia tungkol po sa pamilya o sangbahayan ng Diyos. At upang makatiyak tayo na ang sangbahayang ito ay sa Diyos, maliwanag ang sabi, mayroong isang dakilang saserdote na namamahala sa sangbahayan ng Diyos. Kapatid na Neraya, hindi po kalalabisan para sabihin natin, itong dakilang saserdote na ito na namamahala ay siya ring puno ng sambahayang ito. Opo. At ito'y walang iba kundi mismo ang ating Panginoong Kristo Jesus na sinasampalatayanan po natin alinsunod sa pagtuturo ng Biblia na siyang Diyos na nagkatawang tao. Kaya sundan niyo pa po kami, mga giliw naming mga taga-subaybay, sa pagtiyak pa rin po ng pagtuturo ng Biblia. Itinuturo niya po ba, kapatid na Neraya, ng tiyakan kung alin itong sambahayan ng Diyos na itinuturo ni Apostol Pablo? Opo, at ito po yung mababasa natin sa sulat ng Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, sasalin po ng Biblia na Sambayanang Pilipino version at sa isang English translation ng Biblia na tinatawag na God's Words. Sa gayon, matagalan man ako, malalaman mo kung paano ka kikilos sa sangbahayan ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at saligan ng katotohanan. Yan po ang nasusulat sa Sambayanang Pilipino version. At sa God's version naman po, ganito ang mababasa natin sa 1 Timothy 3:15. In case I'm delayed, I want you to know how people who are members of God's family must live. God's family is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Sa pagkakaliwat po sa wikang Ingles, kahit sa pagkakaliwat sa wikang Tagalog, ay sinasagot po ang ating katanungan sa tiyakang pagtuturo kung alin ang tinutukoy at itinuturo ng Biblia na sambahayan o pamilya ng Diyos. Gaya ng ating narinig sa pagkakaliwat sa wikang Tagalog, ang sambahayan ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, ay siyang iglesia ng Diyos. God's family is the church of the living God. Opo, hindi iba ang iglesia tungkol sa itinuturong sambahayan ng Diyos. Kaya pag ipinapakilala ng Biblia ang tungkol sa iglesia, ang isa sa katawagan sa iglesia ng Diyos o iglesyang pag-aari ng Diyos, ito ay niya'y pamilya o sambahayan ng Panginoon. Kaya sa talatang ito, maunawa natin agad, kapatid na Benhanan, at mga mahal naming taga-subaybay, ang importansya o kahalagahan ng iglesia ng Diyos o iglesyang pag-aari ng Diyos. Ito'y ipinapakilala ng Biblia na pamilya o sambahayan ng Panginoon. Alam naman natin kung gaano kaimportante ang sambahayan o pamilya. Kahit nga po yung pamilya o sambahayan ng tao, po ba? Matagal ng panahon na hindi man iutos sa bawat miyembro ng pamilya, natural na ang bawat isa ay nagpapahalaga sa kanilang sariling pamilya. Yan po ay pamilya o sambahayan lang ng tao. Di pa nga lalong mahalaga ay ang sambahayan o pamilya ng Diyos. At sa tiyakang pagtuturo, mga mahal naming taga-subaybay, tandaan niyo po ang batayang talata, 1 Timoteo 3:15, na sinasabing ang God's family o ang sambahayan ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos, ang iglesyang pag-aari ng Diyos. Nawa ay wag po nating ipagkamali na magkaiba po ng kahulugan ang salitang sambahayan ng Diyos at iglesia ng Diyos. Mga minamahal naming mga taga-subaybay, naroon po sa mga salita ang pahiwatig kung sino ang nagmamay-ari ng sambahayang ito. Pag sinabing sambahayan ng Diyos, ang ibig pong sabihin nun, mga giliw naming taga-subaybay, sangbahayan o pamilyang pag-aari ng Diyos. At nang ito'y ipaliwanag mismo ni Apostol Pablo, ang tinutukoy niyang
pamilyang pag-aari ng Diyos o sambahayang pag-aari ng Diyos, ito'y walang iba kundi ang iglesia ng Diyos, ang iglesyang pag-aari ng Diyos. Sa makatwid, magkasing isang kahulugan lang po sila, bagamat magkaibang salita. Kaya wag po nating ikalito o ipagkamali ng pakahulugan ang tungkol sa bagay na ito. At ngayon po, hindi po lingid naman sa atin na may mga katwiran at filosofiya ang tao na sila mismo ay kiniklaim nila, kapatid na ni Raya. Kung yan lang pala ang pakahulugan niyan, na ang tao basta kumikilala sa Diyos, kumikilala sa Panginoong Kristo Jesus na siya ay bilang Diyos, maituturing ko na rin ako'y sambahayan ng Diyos o ako'y kabilang na rin sa iglesia ng Diyos. Mga giliw naming taga-subaybay, ang tanong, mayroon po bang matibay na pinagbabatayan o pinagsasaligan ang Diyos na dapat na maging batayan din naman natin upang makilala natin ang tunay na iglesia ng Diyos na siyang sangbahayan ng Diyos o pag-aaring sangbahayan o pamilya ng Diyos alinsunod sa Biblia? Meron po, at ang sagot ng Biblia ay mababasa po natin sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19. Gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Maliwanag po ang sagot sa ating katanungan na hindi sapat na sabihin ng tao na sabihin sila din naman ay kabilang sa sambahayan ng Diyos o sa iglesia ng Diyos. Kailangan po, kung i-claim ng tao na sila din ay iglesia ng Diyos, ang matibay na saligan ay batay sa batayang mula sa Panginoon. At ayon kay Apostol Pablo, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos para makilala kung alin talaga yung sa kanyang pamilya o sa kanyang iglesyang pag-aari, nananatilian niyang may tatak nito. Opo, hindi nakalimutan ng Diyos na lagyan ng tatak bilang palatandaan yung iglesyang kanyang pag-aari o yung kanyang sambahayang kinikilala para nang sa gayon ay maging saligan din ng tao na kung dito siya mapasama, yun ang katunayan na siya talaga ay tunay na kabilang sa sambahayan o pamilya ng Diyos. Tandaan niyo po, ang Diyos, ang kanyang matibay na pinagsasaligan ay merong nananatiling tatak. Opo, merong tatak ng pagiging sa Diyos ang kanyang sariling sambahayan o ang iglesyang kanyang pag-aari. Ibig sabihin, kapatid na ni Raya, kapag ka ang tao ibig niyang matiyak na siya nga ay totoong kabilang sa iglesia ng Diyos, na siyang sambahayan ng Diyos, kinakailangan mayroong tatak sa kanya. Opo. Kasi maliwanag po yun. Ang ikakikilala sa atin bilang mga bahagi o miyembro ng iglesia ng Diyos o miyembro ng pamilya o sangbahayan ng Diyos, kailangan may tatak po tayo para tayo ay makilala ng Panginoon. Hindi ang ibig sabihin na hindi na tayo kilala ng Panginoon kung wala ang tatak. Hindi po ganun kalimitado ang kapangyarihan ng Diyos. Kilala niya nga ang lahat ng tao, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Pero bakit at ano ang layunin ng Panginoon na kinakailangang lagyan niya ng tatak yung sambahayan niya o yung iglesia niya upang makilala na tayo ay sa Kanya, upang ang tao po ay huwag maligaw. Ito po ay pabor sa atin na mga tao, sapagkat hindi naman po kaila sa atin iba't ibang uri ng mga ngaral, iba't ibang sekta o reliyon ang nangangaral at nagsasabing kami rin ay pamilya ng Diyos. Ngayon, tungkol sa tatak na ikakikilala sa atin na tayo nga ay tunay na bahagi ng sangbahayan ng Diyos o ng iglesia ng Diyos, meron po bang itinuturo, kapatid na Neraya, ang Biblia kung alin ba yung tatak na itinatak ng Diyos sa kanyang iglesia para masabing tayo ay bahagi ng kanyang sangbahayan? Meron po, at ang batayang talata ay mababasa natin sa Levitico, Kapitulo 27, versikulo 28, sa salin po ng Biblia, ang bagong ang Biblia. Ngunit anumang bagay na itinalaga sa Panginoon
mula sa lahat ng kanyang pag-aari, maging sa tao o sa hayop, o sa bukid na kanyang pag-aari, ay hindi maipagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Maliwanag po ang narinig nating kasagutan sa ibinangong katanungan na meron ba talagang tatak na ginagamit ang Diyos mula pa ng una at itinananatiling tatak hanggang sa panahon natin para makilala kung alin talaga yung sa Kanya at hindi yung batay sa sinasabi lang ng mga nagtuturo o nangangaral na yung iglesia nila sa Panginoon din. Meron po. At gaya ng ating narinig, yung anumang bagay na itinalaga sa Panginoon. Sa ibang salita, anumang bagay na kinikilala ng Diyos na kanyang pag-aari, ito anya ay hindi maaaring tubusin, hindi pwedeng bilhin. Kumbaga, ito ay private property of God. Ito ay pribadong pag-aari ng Diyos sapagkat ito nga ay kanyang pamilya o ito ay iglesyang pag-aari niya. At ang tatak, ang anumang bagay niya na itinalaga o pag-aari ng Panginoon ay kabanal-banalan sa Panginoon. Kaya noon pa man po, ang salitang kabanal-banalan ay nakasulat na sa Biblia at ang paliwanag ng kasulatan, yan ang ginagamit ng Diyos na panatak sa mga bagay na kanyang pag-aari. Kaya kapag ang isang bagay ay may tatak na kabanal-banalan, hindi pwedeng bilhin yon, hindi pwedeng tubusin. Lalo na masama na yung bagay na yun ay nakawin. Dahil alam ng mga tao, lalo na yung mga unang lingkod ng Diyos, walang ibang nagmamay-ari doon kundi ang Panginoon. Kaya pag nakita ng mga tao na may tatak na kabanal-banalan, gano'n na lang ang respeto o paggalang ng tao sa bagay na yun sapagkat ang may-ari noon ay ang Panginoong Diyos. Katulad po nung panahon ni Solomon na nang siya magtayo ng templo dahil yun ay itinayo at ginawa na itinalaga para sa Panginoon. Kaya nung matapos na yung templo o tapos na yung bahay na yun, tinawag yun na kabanal-banalang bahay ng Diyos. Talagang noon pa man, ikinakapit na yung tatak na kabanal-banalan sa isang bagay na itinalaga o pag-aari ng Diyos. Lalo na po kapag ang usapin ay tungkol sa pamilya ng Diyos, sa sambahayan ng Diyos o sa iglesyang pag-aari ng Diyos. Lalong angkop o bagay na ikapit sa Kanya yung tatak ng pagiging sa Diyos. At yun nga po ang salitang kabanal-banalan. At yun ang dahilan. Kaya kabanal-banalang iglesia ng Diyos ang siyang ipinapahayag namin sa inyo at ipinapakilalang pangalan at tatak ng iglesyang sa Panginoon at sa pagkakataong ito'y ipinapahayag din namin bukod sa ito'y samahang pangrelihiyon, ito ho'y samahang pangpamilya o sambahayan ng Panginoong Diyos. Huwag niyo pong ipagkamali, mga giliw naming mga taga-subaybay, na layunin naming makapanakit ng damdamin ng sinuman. Kundi, kami ay naghahayag lamang sa kung ano po ang nasusulat mula sa Biblia. At sana ay bukas ang ating puso, bukas ang ating isip, na tanggapin po ang katotohanan ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ibig lamang sabihin, upang matiyak natin na tayo ay kabahagi ng pamilya o sangbahayan ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, hanapin po natin yung iglesyang pag-aari ng Diyos. At para makatiyak tayo na tayo nga ay nasa iglesyang pag-aari ng Diyos, na siyang pagtiyak din na tayo'y bahagi ng sangbahayan ng Diyos, hanapin po natin yung iglesyang may tatak na kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang tanong, kapatid na Neraya, posible po na sila na ating mga taga-subaybay ay nag-iisip o may tanong sa kanilang kalooban na parang ngayon ko lang narinig yung iglesia na yan. Di po ba? Parang, kumbaga, karanasan din naman natin yan pag tayo po ay nangangaral, di po ba? Sinasabi ng ating mga kausap, ano yan? Bago lang ba yan? Kasi nga, may nauna na at meron na tayong kinagis ng unang reliyon na atin pong nakilala upang alamin natin kung kailan nga at saan itinatag ng Panginoon Diyos ang kanyang iglesia o ang kanyang sambahayan. Alamin natin, meron po bang nasusulat sa Biblia tungkol sa bagay na ito, kapatid na Neraya?
Meron po, at kung babalikan natin ang mga unang pangyayari ng unang panahon, sa panahon ng pagkakatawan tao ng ating Panginoong Kristo Jesus, maunawa natin kung kailan at saan unang itinatag o itinayo ng Panginoon ang kanyang spiritual na sambahayan o ang kanyang iglesia. Mababasa po natin ang sagot sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sa talatang ito ay maunawa natin na ang nagsasalita ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Ito yung panahon na siya'y nagkatawang tao at ang isa sa kausap niya rito ay si Pedro na naging apostol. At ayon sa kanyang salita, nung panahon siya nagkatawang tao, ang lugar kung saan sila nag-uusap ay sa Jerusalem. Ang Jerusalem po ay isang syudad sa bansang Israel. Doon nagkatawan tao ang Panginoon. Anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Sinasabi ko anya sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So, ibig sabihin, talagang sa dahilan ng pagkakatawan tao ng Panginoon, yung pagtatayo ng kanyang iglesia. Yung salitang aking iglesia ay may dalawa pong kahulugan. Una, pag sinabing aking iglesia, yun po ay singular form na may kahulugang isang iglesia lang talaga ang itinayo. Kung ang salita sana ay ginamit na itatayo ko ang aking mga iglesia, plural. So, ibig sabihin, marami. So, hindi po mga, kundi aking iglesia. Kahit sa wikang Ingles po ay mababasa natin, upon this rock, I will build my church. Hindi sinabing, upon this rock, I will build my churches. So, kung churches, marami. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng mga nangangaral na lahat di umano ng mga iglesia, totalan niya sa Biblia din kumukuha ng itinuturo at Panginoon din ang pinapangaral, pare-pareho lang. Hindi po, yun po ay ayon lang sa sarili ng pagkaunawa. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, ang orihinal na iglesia na pag-aari ng Panginoon na tinatawag sa kanyang pangalan nung siya nagkatawang tao, ang ginamit ng pangalan ng Diyos ay Kristo Jesus, na kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay maunawa nating isa lamang. Ano? Kaya yung tanong natin kung kailan at saan, ito po ay natatag at naitayo nung panahong ang Panginoong Kristo Jesus ay nagkatawang tao. At tayo sa kasaysayan, more or less, sabi nga circa more or less 33 AD, Anno Domini. So nagpapasimula pa lang po, bumilang ng taon sa unang siglo sa panahong Kristiyano, kasi ngayon 2024 na, doon po nagsimulang ma-establish o maitayo ang iglesia. At ang founder o nagtayo nito ay ang Diyos mismo na nagmamay-ari, sapagkat yung pagtatayo ng church o iglesia, ito ay gawain na hindi po ipinag-utos ng Panginoon sa mga propeta o sa mga apostol. Ito'y gawain siya mismo ang gumanap. At yan po ang ipinapakilala naming iglesia sa inyo. Ano po? Kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang iglesyang nag-originate sa Jerusalem noong circa 33 AD at ang founder ay hindi tao kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Nagkaroon lang po ng kung babalikan natin yung kasaysayan, maraming mga pangyayaring naganap kaya hindi naging popular o sikat sa iba't ibang panig ng mundo sa ating panahon dahil sa isang malaking pag-uusig. Ngunit kung babalikan natin kasaysayan, sa isang pagkakataon, tatalakayin natin history o kasaysayan nito, niloob ng Panginoon na makarating hanggang dito sa bansang Pilipinas para ipagpatuloy ang gawaing pangaral ng katotohanan na ipinapakilalang nakasulat sa Biblia. Ang iglesyang ito ang espiritual na pamilya o sambahayan ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Buong kagalakan at kababaan ng kalooban naming ibinabalita ang bagay na ito sa inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Mula pa noong una, 33 AD, sa panahon pa ng mga apostol, ipinakikilala nila na ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na siyang sangbahayan ng Diyos, ay itinatag
ng Panginoong Kristo Jesus, na ang kanilang pagtuturo ay nagsasabing itong Panginoong Kristo Jesus na nagtatag, na siyang nagmamay-ari ng iglesyang ito ay ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya maiisip natin, mula sa Jerusalem, itong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kabanal-banalan, paano po nakarating sa bansang Pilipinas, kapatid na Neraya? Yun po yung sinasabi ng kapatid na Neraya, na sana ay maipahayag din namin sa inyo ang kasaysayan kung bakit mula sa Jerusalem ay ngayon ipinangangaral ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dito po sa bansang Pilipinas at maging sa iba't ibang mga bansa sa kasalukuyang panahon. Kapatid na Neraya at mga giliw naming mga taga-subaybay, alamin natin ano po ang magiging dakilang palad na magiging kalagayan at tatanggapin ng mga tao kung masumpungan siya ng Panginoon Diyos na siya ay totoong kaanib sa kanyang sangbahayan, sa makatuwid ay maging kaanib sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 19. Sa salin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sangbahayan ng Diyos. Dalawang mahalagang bagay po na masasabi nating dakilang palad o kapalarang natatamo ng mga taong napapabilang sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa mga unang naging kaanib sa kabanal-banalang iglesia. Una, sabi niya, kayo ani mga kapwa mamamayan ng mga banal. Napapabilang po sa mamamayan ng mga banal na binuklod o binuo ng ating Panginoon. Pangalawa, kayo ani mga kaanib sa sambahayan ng Diyos. Dahil nga ang sambahayan ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos, kaya once na ikaw ay naging kaanib o kabilang dito, yun na yung paraan para ang tao po ay maging kabilang o sinatawag na kaanib sa sambahayan ng Panginoon. At doon po nabubuo yung pinakamagandang relationship ng Diyos at ng tao, yung relasyong pamilya. Na ang Diyos ay kinikilala nating ating spiritual na Ama, na tayo na may kinikilala niya mga spiritual na anak, at nagsasama-sama tayo bilang isang pamilya o God's family dahil tayo sama-sama sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kapag narinig natin yung salitang pamilya o sambahayan, part ka nito, isang napakagandang karangalan po yun at isang napakagandang kalagayan dahil kung merong mga mapagmahal na ama na gagawin ng lahat para tiyaking nasa maayos at ligtas na kalagayan ang kanyang buong pamilya, walang makahihigit sa malasakit at pagmamahal ng Diyos sa pamilyang ito. Kaya ito ang kapalarang tinatamasa noon at tinatamasa din ngayon ng mga kaanib sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At nais din po namin ito ay maging kapalaran ninyo sa pamamagitan ng pagtugon sa pagtawag ng Diyos sa inyo na tayo magsama-sama dito sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam niyo po mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po ba normal o pangkaraniwan na sa damdamin ng isang tao na pag may nakita siyang isang pamilya na ang pangulo ng pamilyang yon o yung padre de pamilya ay talagang may sinasabi, kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi ba't parang ninanasa rin natin at nangangarap tayo na sana pala naging kabilang ako dun sa pamilya na yon? Kung sa lupang ito ay gayon ang pangarap at ninanasa ng mga tao, hindi ba mas lalong nasain natin at hindi lamang pangarapin, kundi gumawa tayo ng hakbang upang tayo man ay maging kabilang sa sangbahayan ng Diyos sapagkat dito'y nalalaman natin na ang magiging amang espiritual po natin ay ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi lamang pangangailangang material ang kaya niyang ibigay sa atin, kundi maging ang mga espiritual na pangangailangan ng ating kaluluwa
na maghahatid sa atin sa isang napakadakilang pangako ng Diyos na ang kanyang pamilya, ang bawat tao na naging bahagi ng pamilyang ito ay tatanggap ng kanyang pangako na siyang ipinangako ng Diyos sa kanyang sangbahayan. Sana po ito ay gumawa at tumikayat sa atin na mapabilang po tayo at maging bahagi ng sangbahayan ng Diyos na siyang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagpala sa atin ang mga paksang ito mula po ngayon at magpakilanman. Amen.